ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Ang tanong, paano ba ginagastos ang mga bagay-bagay na ito? Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Kung maalala ninyo doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings yan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Tama ba na meron siyang CIF fund? Katulad ba ang dapat na documentation sa CIF fund ng paggastos ng documentation ng mga ibang items under the Office of the Vice President? Kung makikita ninyo, confidential and intelligence fund, maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit at sa publiko para pumasa ng audit? Ano ang nasa isip ng COA? Bakit niya nasabi na kulang yung documentation? Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga ginagastos ang funding na ito. Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, ng mga nag-iimbestiga para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Kaya dito sa ating table ngayon, makakaharap natin ang kasama natin sa NPA. Yeah, pare! Ano ang feeling kapag target ka ng isang intelligence investigation? Kasama din natin mula sa MNLF. Yes! Nabibigyan ba kayo ng pera? At meron din tayong kasama, syempre, mula sa PNP at sa militar. Silang magpapaliwanag kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano dapat yung dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa ating episode 2, dito sa Talakayan, sponsored by UP United People's Initiative, dito sa tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang Talakayan ng Taong Bayan. Panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo.